Oh, magtugtog. Hello, magandang hapon po. Magandang tanghali. 12:20 na po ng hapon at tayo mag-live. Ang unang topic natin, unang biktima natin si Pulong Duterte. Ano pag-usapan natin? Lumabas pala na kung sa Bisaya pa ang tawag maoy, yung lasing na pag nalasing, sobrang lasing, nagwawala. Yan po ang nangyari kay Pulong Duterte. Na sinumbong naman siya ng isang tao na nag-supply sa kanya ng 6 na babae. At ang pinagmulan ng paaway, ng galit ni Pulong, una, lasing siya. Sobrang lasing. Number 2, yung isang bodyguard niya, nagreklamo na hindi nakatikim ng babae. So, kumbaga, nalugi siya sa ibang mga bodyguard. Tapos, pang-apat, hindi ang may kasalanan, kung makita mo, kung sa mga lengguwahe ng mga lasing, ang may kasalanan kung bakit hindi nakatikim ay yung nagbugaw. Kaya nabugbog siya. Alam mo naman ang mga lalaki, kahit anak ka pa ni Duterte o hindi, karamihan po sa mga lalaki na palainom ay nagmamaoy. Ganun po yun. Kasi naimbag amalim sa mga kapsat ko, dahil may sasagutin lang ako. Welcome sa ating live stream. Nagla-live pa ako. Ano ba yung supplemental complaint natin? Yung kay para bukas? Dali lang. Tatawagan kita ulit. Nagla-live lang ako, nagla-live. Nagla-live ka. Okay. Okay. Ito ngayon ang ating pag-usapan sa mga kabalin ko, mayap agat panapon. Sa mga waray-waray, maupay nga kulop. Sa mga Cebuano, lalo na dyan sa Cebu, na kung saan mainit ang pag-away nila mainit ang galit ni Gwen Garcia, maayong hapon sa inyong tanan. Tapos naman sa mga Cebuano, ang mga Boholano, maadyong Japon. Sa mga taga Negros Oriental, Siquijor ay maayong hapon. Sa mga Negros Occidental na mga karamihan Ilonggo, maayong hapon. Sa Region 6, mga puros Visayas, na kayo lamang ang anak ng Diyos dahil kayong binigyan ng 20 pesos na bigas, maayong hapon. Sa mga sa Northern Mindanao, lalo na sa Caraga region, maayong hapon. Sa the rest of Mindanao, except for Barm and Cotabato region, maayong hapon. Sa Barm, mapiyang hapon. Sa mga Ilonggo, sa Cotabato area, at saka Jensan, maayong hapon. Sa Surigao ron, maayong hapon. Okay. So ito ngayon, pag-usapan natin po ang inyong kaibigan. Anak po ito ni Kwan. Tingin ko ito yung pinakasubang, pinaka matanda sa anak ni Kwan. Anak ni Duterte. Ang kanyang pangalan ay si Congressman Pulong Duterte. Ano po ang naging problema? Napabalita po at naging viral din yung pambubugbog ni Pulong Duterte at pag-unday sana ng pagsaksak. At ang nagreklamong ito ay isang nagngangalan si Criston Jan Patria. Anyway, ang kanyang reklamo, ang kanyang kwento ay kaibigan sila, kaibigan niya si Charlie Tan na may-ari ng Itibar. Kung hindi ko magkamali, itong Charlie Tan na inaakusa ni Las Cañas at saka inaakusa ni Colonel Asierto na drug lord. Tapos mayroon silang Itibar, tumawag si Charlie Tan at kailangan daw magdala siya ng babae. So, therefore, nagdala ng babae. At isa sa mga bodyguard ni Pulong, lasing na siya, ay nagreklamo na hindi nabigyan ng babae. Yun ang pinagsimulan ng galit. Alam mo, kahit sino mga lasinggo dito, tanungin mo, natural po sa mga lalaki na nagmamaoy. At minsan walang katwiran, basta mambubugbog o ano. So, ang Pulong Duterte is not exempt from that.
what I just noticed is, here, karamihan sa mga lalaki ay ganun din si Pulong na kung saan ay parang mababa ang tingin sa dignidad sa mga babae. Pero in fairness naman kay Pulong, malaki, tag 13,000 ang bayad kada babae. So, in other words, nabayaran niya yung isa sa babae para sa isang bodyguard niya, pero hindi hindi na ibigay ang serbisyo. So, yan po, pero hindi ko po ina-promote yan. The only thing that I can give sa mga babaeng ganun is respeto na lang, na sana with the hope na sana po balang araw ay umasinso ang buhay nyo at hindi na kayo malulong sa ganun mga pagbibigay ng inyong dangal sa mga lalaking mga hayok sa laman. So, in other words, si Pulong ay hayok din sa laman. In other words, si Pulong ay maoy. Kumakainom, maoy. So, ito ngayon, ang ipakita natin sa mga yung reklamo ni Criston. Ipakita natin. Baka sabihin nila na tawag dito, nagpi-fake news tayo. Ayaw ko makasuhan ako ng fake news. So, ito, saan ba yun? Anyway, habang hinahanap ko, ay kukunin ko, ay kwentuhan ko muna kayo. Hindi ko na ilagay dito sa kabila. So, saan ba tayo dito? Dito. So, ipapakita ko muna sa inyo ang complaint. No? Ang complaint laban kay Digong, kay Pulong Duterte. Ito. New complaint on the right. Okay. So, ito po, pakita ko sa inyong complaint. Tapos, buksan natin isa-isa. Para patunay na ako po hindi nagsisinungaling, ito po yun. Yan ang first page ng reklamo. At ito ay pangalawang page ng reklamo. Ito yung pangatlong page ng reklamo, pang-apat. Ngayon, nagsabi na ko kung ano yung pangyayari, hindi ko na po i-discuss isa-isa. Basta pwede nyo po hanapin sa Twitter, sa X, at i-google nyo lang Pulong Duterte versus si Criston Jan Patria. Yan po ang ikuan nyo. Tapos, ang ibibigay ko rin sa inyo sa iba nito ay yung actually, in fairness to Pulong Duterte, inamin naman niya. Pero sinabi niya lang na ito ay trabaho na politika laban sa kanya. Which is whatever, kahit politika, pero the fact na inamin mo ay the only favor that I can give you is you are honest enough to admit. Yun lamang masasabi ko. Pero at least, pwede kong sabihin na mali pa rin sapagkat ikaw mismo nagtotolerate ng ganong prostitution. Di ba, Mr. Pulong Duterte? Sana hindi nyo na ginawa yan. So, ngayon, ito, iligay natin. So, dapat din talaga na ma-call out ang attention sa pagbubugbog kung ano ang dapat ipaparusa. Dapat paparusahan si Digong, si Pulong. Ngayon, kung ang isa nating pwedeng masabi diyan, kung ang tatay niya po ay may kaso crime against humanity, si Pulong naman ay may crime against humanity. So, yan ang nakikita ko. Jokingly aside, pero pero iyan naman ang nangyari. Kumbaga mababa ang tingin ni Pulong sa mga babae. Tapos si Pulong naman, hindi siya nangangampanya sa kanyang takbo ngayon. So, ibig sabihin, masyado po siyang kumpensa na mananalo siya. Yan ang masasabi ko dyan. So, ito, papakita ko lang sa inyo yung nasa dahig ngayon si Pulong, tinanong siya kung anong masasabi niya sa reklamo laban sa kanya. By the way, ang isa pang problema nito ay yung reklamo laban sa kanya ay nangyari noong February 25, 2025. 2025. Ngayon, napakalayo na. Bakit ang unang tanong yan, kung baka abogado magtatanong, bakit ngayon ka lang nagreklamo?
Kasi po, napakahalaga po ang oras sa mga reklamo. Sa issue ng kung nagsasabi ka ba ng totoo o hindi. Yan dyan po mahalaga ang tinatawag ah, na promptness in the filing of the complaint. So ito ngayon, ipapasa ko ngayon sa isa pa. Ito yung sinabi ni Pulong. In fairness to him, ilagay natin yung kanyang sinabi. Ito. Importante lang nito, talaga nagmaoy siya. O, yan. So, pinapa-authenticate daw, sabi ni dito sa kwan, daw na naman kasi, hindi ko mabasahin ito. So, ito lang, which is naniwala naman ako, ito naman sinabi ni Pulong. Sa aking mga kapatid na Dabawenyo, ngayon ay nakakita na naman kayo ng isang video. Matagal-tagal na yang nangyari. Okay lang, nasa inyo na po yung decision. Kung sino ang inyong boboto sa pagka-congressman sa unang distrito, hindi ako makikialam dyan. So ngayon, hindi po ako makagawa ng statement at dyan kasi hindi pa kami nakatanggap ng dokumento. So iyan po ang sinasabi niya. Hinahanap ko po yung, isa pa. Hinahanap ko yung video mismo para makita niyo yung video. Although, siguro hindi na natin kailangan ipakita ang video sa inamin naman niya na nangyari So, yan lang, ipakita ko lang sa inyo ito. Isa rin sa sinasabi niya. Kung hindi ka matatalo sa ayuda, matatalo ka sa kakasuhan kita. So, yan po ang statement niya. Ibig sabihin, mas pinili niya yung sumagot sa bagay na sa tanong, sa akusasyon na hindi patanggi. Kundi, parang inamin na rin niya na totoong nangyari. So, ito naman. Tingnan naman natin itong isa. Bagay, wala namang karumal-dumal ang nangyari doon. Pero kung paniwalaan mo yung reklamo laban kay nagreklamo ni Christian Jan Patria ay talagang binugbog daw siya pero pinatay na later on ang CCTV. Kaya nung pinatay later on ang CCTV ay hindi na nakita yung actual na pambubugbog. Ang makikita mo lang sa CCTV yung parang parang pinapakita. Sige, ikaw parang galit-galit na gano'n makikita mo. Ang problema sa CCTV makita mo ay walang sounds. So, hindi mo masasabi kung ano mga pinagsasabi nila dyan. Ito naman ang pinapakita ko ay nakikita nyo yung sa gitna, si Pulong sa gitna, no? Tsaka katabi niya, anak ni Panfilo Lacson. So, magbarkada pala si Pulong at saka yung anak ni Panfilo Lacson. So, ngayon, inaakusahan ngayon na si Lacson ay Trojan horse kay BBM. Maka Duterte pala ito si Lacson. Parang gano'n sinasabi. O, yan, kung totoo ba yun o hindi, kilala ko naman si Lacson. Sa totoo lang, in all honesty, isa lang ang kontra ko sa kanya, yung number one, yung hindi pa rin niya inaamin na siya ang may pakana nung Kuratong Baliling na massacre. Yan. O ito yung nakikita nyo, pero stage by stage, screen capture, hindi po siya video. Okay? O ito yung video. Tingnan niyo yung video. Ulitin natin. O, walang sound. So, iyan lang po. Pagkatapos ng video na yan, pinatay na ang CCTV kaya hanggang dyan nakita nyo. Ayon sa nagreklamo, yan si Christian Jan Patria, yun yung hinarap niya, kinausap niya. Yan, ay pagkatapos daw niyan, ay binugbog siya ng todo. So, kasi nakita na daw ng bodyguard ni Pulong na may CCTV pala. So, yan po ang nakikita ninyo. So, in other words, ito, babalik tayo, magpapalo up tayo tungkol dyan mamaya. So, ano ba ang sunod na tirahin natin? Basta yan lang muna at mag-out na muna ako, mag-shoutout na lang ako. Si Danilo Thailand, Naibagamali, Danilo Thailand uli, no? Anong development? Ang sa kay Erwin Tulfo, inaantay ko pa dapat in-expect ko mga Lunes, bukas meron ng desisyon ang COMELEC sa disqualification case ko laban kay Erwin Tulfo. At sa mga kabalin ko, mga kabsat ko, mga Pangasinense, mga kamag-anak ko sa Pangasinan, huwag nyo na po iboto yung si Tulfo, mga sinong Tulfo. Kasi po sa Pangasinan po,
binibigyan po ng 2 million kada buwan si Erwin Tulfo, iba naman ang 2 million kay Ben Tulfo, iba naman ang 2 million kay Rafi Tulfo, iba naman ang 2 million kay Mon Tulfo, Ramon Tulfo. Binibigay po yan ni Cesar Kiambao na mister ng mayor ng ng sa Pangasinan, Bayambang, kung saan nanggaling ang diyan lang galing mga pamilya Sintino na aking mga dugo. Okay? Tapos si Mayra Bugaw na pag na lang patulan pa, congressman pa yan. Ay, alam mo, Ma'am Pyra, kung ikaw ay naging lalaki, wala po sa luhika ang mga lalaki na manginginom kapag magmaoy, kahit sino, kahit walang rason. Ganon talaga, nagwawala talaga. Okay? Di ba ka makulong parehas si Pulong dahil sa grave threats? Tapos naku, mamaya ko na i-discuss yung kay sa kaso naman, kontra kaso. Rodi Rabi, Bunyog, sabi, nakiusap na lang ako na wala pa kayong party list, ay Bunyog po ay maasahan ninyo. Tapos, siyempre, pagsamantalahin ko na lang, pwede naman i-endorso ko sa pagkasenador, siyempre si David Angelo sa aming sa Bunyog, at saka, siyempre pa, si Heidi Mendoza, na may talino na, may katapatan pa. Yan siyang perfecto na kandidato, nakita ko na gano'n. Kung sa katalinuhan at saka sa katapatan. Taliano Gold Budol, walang medico-legal, mahirapan yan. O hindi bale, sa susunod na pag-usapan yung merito ng kaso. Barodja Ramon, kung walang pokpok, walang bugaw. Yan ang tama yan. Tama po kayo. Alice, ang ni. Attorney, bakit last page sa April nakalagay? Sa April lang po kasi siya nagpirma, Alice. Ibig sabihin, hindi po siya nagreklamo kaagad. Pero pag-usapan ko sa sunod yan, tatalakayin natin ang merito ng kaso niya. Ito muna, hanggang dito lang muna tayo. Hindi pwedeng tagalin ang lahat ng bodyguards ni Pulong. Siya po smuggler. Ay well, baka akusasyon na lang natin yan, pero hindi pa natin sigurado yan. Helen Bagyo, Blessed Sunday po. Basang Sisiu, Ronel Santiago, si Henrita Bunyan, have a blessed day or have a beautiful Sunday, lahat. Bumblebee, ano bang nangyari sa Pilipino? Nagpapaloko pa ulit-ulit. Wala tayong magagawa. Pilipino ka rin. Pilipino rin sila. Hindi lang tayo ang nagbumubuto. At yan po, at magandang umaga. Magandang hapon po sa lahat. At babalik po ako kagad-agad. Henrico Bunihan. Why they give 2 million total po? Para po protection po sa STL. STL kasi pinapatakbo ni Cesar Kiambao, no? Yung mister na mayor ng Bayambang. Kaya sila binibigyan dagdag 2 million pesos para protection. Okay? Ang STL kasi, waiting din yan nung araw. Ngayon, naging legal na, nagiging STL ang tawag. So, yan po ang katotohanan sa buhay ng Pilipino na kung saan ay maraming mga Pilipino ang naghuhumaling sa wedding. Pero binalitan ang pangalan at hindi na dinagdagan ang numero. Hindi na lang hindi lang kay Kokonti. Dati Kokonti 28 lang ata numbers may reviewin ko. Pero sa ngayon ay dinamihan na nilang ng numero kaya mahirap mananalo kung totoong panakwan, totoong bula. Kasi ang bula na alam ko diyan sa Pampanga, sa lugar ng pinakahari ng wedding sa Pilipinas, kay Bong Pineda, ay wala na pong bula-bula. Inanunsyo na lang kung anong panalo na walang taya. Yan Kaya po, diyan na muna tayo at magandang hapon po sa lahat. At babalik ako in 15 minutes.